In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Dumating noon ang ilang Pariseo. Sinabi nila kay Jesus, "Umalis ka rito sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes." At sumagot siya, "Sabihin ninyo sa alamid na iyon na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din. Sa ikatlong araw, tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat ako magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinusugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw mo, kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko, sa unang pagbasa sa Efeso, sa Ebanghelyo ngayon, nakikita natin ang matinding determinasyon ni Jesus sa kabila ng mga panganib na kinaharap niya. Sinabi sa kanya ng mga Pariseo na gusto niyang ipapatay ni Herodes. Ngunit, hindi siya natakot o umurong. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang katatagan at layunin. Ang pagtupad sa kalooban ng Ama. Tinuturing niyang mahalaga ang kanyang misyon na pagalingin, palayasin ang mga demonyo at magturo ng mabuting balita kahit na may nakaambang panganib. Ganito rin dapat ang paninindigan ng bawat Katoliko. Ang ipaglaban ang pananampalataya at ipamuhay ito kahit may mga pagsubok o balakid. Hinambing ni Jesus ang kanyang malasakit sa Jerusalem sa isang inahing manok na nais lukubin at protektahan ang kanyang mga sisiw. Ngunit sa kabila ng kanyang pagmamahal at proteksyon, marami ang ayaw magpasakop sa kanya. Sa ating panahon, maaring isararawan ito ang kaligtasan ng loob ng ilang tao na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sa kabila ng pagpatuloy niyang pagmamahal, madalas tayong maanyayahan ng Diyos sa isang malapit na relasyon sa Kanya. Ngunit kuminsan, tayo mismo ang humihiwalay sa Kanya dahil sa ating sariling kagustuhan o sa makambundong mga bagay. Sa unang pagbasa, hinimok tayo ni San Pablo na maging matatag at isuot ang buong kasuotang pandigma mula sa Diyos. Ipinapaalala nito na hindi basta-basta ang mga pagsubok na kinakaharap ng isang Kristiyano. Hindi ito laban-laban sa laman, kundi laban sa mga puwersa ng kasamaan. Ang kasuotang pandigma mula sa Diyos ay ang ating proteksyon laban sa mga tukso at kasalanan. Ang sinturon ng katotohanan, baluti ng katuwiran, sandalyas ng ebanghelyo ng kapayapaan at kalasag ng pananampalataya upang manatiling matatag sa pananampalataya.
Kinakailangan nating humingi ng lakas mula sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Sa modernong panahon, marami tayong kinakaharap na mga hamon sa ating pananampalataya. Bilang mga Katoliko, mga isyu tungkol sa moralidad, materialismo, at mga pagkakaiba sa pananampalataya. Ang mga tao ngayon ay nahahati dahil sa iba't ibang opinyon at mga maling akala. May mga pagsubok na dumarating na maaring ikahina ng ating pananalig sa Diyos. Ngunit ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo at unang pagbasa na manatiling matatag at ipaglaban ang ating pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok na ito. Mga hakbang sa tamang pamumuhay bilang Katoliko. Una, palalimin ang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Tulad ng sinasabi ni San Pablo, gamitin natin ang kasangkapan ng Diyos. Panalangin ang nagbibigay lakas sa atin para manatiling matatag laban sa tukso. Pangalawa, mag-aral ng pananampalataya. Maraming impormasyon ang lumalaganap ngayon. Mahalagang pag-aralan ang ating pananampalataya upang hindi tayo madaling maligaw. Pangatlo, gawin ang mabuti at itaguyod ang katarungan. Ang bawat mabuting gawa ay isang patutuo ng ating pananampalataya. Tularan si Kristo sa pagiging mapagbigay at makatarungan. Pang-apat, makibahagi sa buhay ng simbahan. Ang pagiging aktibo sa parokya tulad ng pagsali sa mga sakramento at gawaing kawang-gawa ay makakatulong upang mapalapit tayo sa Diyos at sa komunidad ng mga mananampalataya. Panglima, ipalaganap ang mabuting balita. Tulad ng ipinapakita ni Jesus, maging matapang sa pagpapahayag ng mabuting balita sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa. Maging saksi tayo ng pag-ibig ng Diyos sa iba. Tulad ni Jesus, naway manatili tayong tapat sa ating misyon bilang mga Katoliko at magpatuloy sa paggawa ng mabuti sa kabila ng mga pagsubok na ating kinakaharap. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. God bless!